So ito po magbigay po ako ng aking maiksing reaksyon. Kasi talaga namang nabulabog ang buong Pilipinas doon po sa prayer rally na nangyari sa Davao nung nakaraang buwan. Kung saan si Tatay Digong ay may mga maiinit na mga binitawang salita laban kay Pangulong Marcos. Okay? So nagtataka nga, prayer rally ba talaga yan? Bakit parang political rally? Okay? So hindi pa tayo nakaka-get over sa mga nangyari doon. Ay meron ng part 2. At ito po ay hindi na sa Davao, kung hindi magaganap sa Cebu. So, Cebu Prayer Rally is set on Feb 25, 2024, Sunday. Hakbang ng maisug, Step of the Brave. Step of the Brave. Yun po ang mangyayaring part 2 na event according sa post kahapon ni Mr. Jason Sa. Okay, ito daw ay hakbang ng mga matatapang. Hakbang ng maisug. Itong si Jason Sa, of course, is identified doon sa kampo ng mga Duterte. He is also with SMNI. Diba? Naisip ko lang, madali talaga magpakatapang kapag meron ka natatanggap na 1 milyon buwan-buwan bilang consultant. So, hindi ko alam kung hanggang ngayon ay nakakatanggap pa rin siya ng ganong kalaking halaga mula sa SMNI bilang consultant nito. Sinabi niya yan sa Congress, di ba? Sa kanya mismo nanggaling yun. Madali nga naman magpakatapang kung nakakatanggap ka ng 1 milyon buwan-buwan. Kahit ako, tatapang talaga ako nun. Ano ba yung kailangan kong gawin? Tara. So, pero anyway, jokes aside, all kidding aside. So, for sure, heightened alert na naman to. Yung tension nito ay magiging mainit na naman. Maraming mga katanungan na pumapasok sa aking utak tungkol dito. Alam po natin na kaalyado ng Administrasyong Marcos ang mga Garcia, sila Governor Gwen. Mahusay na governor yan, magaling yan. Ang kanyang anak, Secretary of Tourism. So alam natin, malapit sila kay Sara. Okay? Pero nung huling eleksyon, ang sinuportahan po nila ay mga Marcos. Okay, unity team yung kanilang sinuportahan. At sa ngayon po, dito sa rift na nangyayari, ay mukhang mas pumapanig po sila sa administrasyon. At for sure, tingin ko, hindi din naman sila approve dun sa mga nasabi ni Pangulong Duterte dati na ni former President Duterte na hihiwala yung Mindanao, di ba? Pero ano kaya, sino kayang local Cebu politicians ang pwedeng sumama po dito? Ang sasama sa Cebu. Gaganapin ba to sa city or sa mga bayan, sa province? So yun po ang malaking tanong dyan. Hindi ko po alam. Kung meron ba silang kaalyado na nandyan sa Cebu na mag-a-attend doon sa rally. Of course, tingin ko hindi naman sila pipigilan dahil ito naman daw ay prayer rally. Okay? Prayer rally na may konting politika. Pero, nako, malaking balita na naman po ito na mangyayari sa Feb 25. Punta kaya tayo Cebu, no? Masaya. Hindi kasabay ito ng kasabay ito ng laro ng gilas. So, yung attention ko ay mahahati habang sila po ay nagpe-prayer rally diyan sa Cebu. Ang mga Pinoy po ay nag-cheer para sa Gilas Pilipinas laban sa Chinese Taipei. Okay? Nakakatawa lang kasi itong Chinese Taipei, alam naman po natin, ay medyo nakakairingan nung bansa na China. Diba? Nung mga politiko sa Beijing, di ba? Na wala lang, parang makulit lang na ganyan yung nangyayari. Pero may isa pang mangyayari sa araw na to. Bukod sa prayer rally sa Cebu, bukod sa Gilas Pilipinas na laro, ay ito din po ay anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Yan pong araw na yan, ang tawag ko dyan, personally, ay Juan Ponce Enrile Day. Yan po yung yan po yung mga araw na itong si Enrile ay nagkudeta laban sa rehimeng Marcos. Sila po ay nandoon sa kampo, sa Camp Aguinaldo, at daan-daang libong Pilipino ang pumunta po at humarang sa mga sundalo ng rehimeng Marcos para po hindi maabutan at ma-blockade yung pong kampo kung nasaan nandoon si General Enrile, sila General Ramos, at lahat po ng mga sumama at nag-revolt
laban po sa pamilyang Marcos. Diba? At yan po, yung araw na dyan po, kaya po napasipa sa Malacanang itong mga Marcos, kasama dyan ang ating current na Pangulo. Diba? So, simbolismo. Kaya ba nila pinili ito? Dahil sa simbolismo ng people power. Naku po, napakaraming simbolismo naman yan. Ito pa isang tanong ko. Darating ba dyan si Senadora Amy? Darating ba dyan sa Cebu Rally? Ang daming tanong na pumapasok sa isip ko. Si VP Sara, darating kaya? Nandiyan kaya? Diba? Kasi ang problema, pag umattend ka dyan, parang nakokonekta sa iyo yung mga sinasabi ni PRRD eh. So, napakaraming tanong. Okay? Napakaraming tanong. Sinabay pa talaga sa People Power Revolution or sa tawag ko, Juan Ponce Enrile Day. Happy birthday, JPE. 100 years old. Tingnan mo nga naman. Diba? Kasabay niyan, ibalita ko na din, ay yung pong, mga celebration ng mga August 21 movement. Okay? Yung mga supporters ng mga Aquino, at kasama dyan syempre yung mga pinks, yung mga tinatawag na dilaw. So meron po silang Freedom Ride, EDSA Lives, Cancel Chacha, Ayala Avenue, Makati, 8 a.m. O yun. Tapos meron silang event doon sa basta ano naman yon, every year naman yon, meron silang mga event doon. So ang tema nila this year ay Cancel Chacha, laban naman sa current administration ng mga Marcos. So, yun po ang very interesting na mga dynamics sa araw na yan. Sabay-sabay nangyayari po lahat. Okay? So, nung last year, pumunta ako dyan sa People Power Monument, nagpadala si Pangulong Marcos ng bulaklak. Okay? So, this year kaya, so may mga kasi walang holiday eh. Kasi natapat sa linggo eh. Walang holiday. So, ano kaya ang magiging mensahe mula sa Malacanang? Kasabay pa ng, di naman siguro. Ito na ba yung taon na makikita natin na isang Marcos na makikita on an EDSA event? Pinangako ni PBBM ay healing at unity. Maaring magandang gesture yon na to start the process of healing. Okay? So maraming alam ko sasabihin ng mga yellow na no justice, no healing, pero yun nga, it's been how many years na, di ba? It's been how many years mula nung people power. So makikita po natin kung saan po papunta po lahat ng dramang ito. And of course, basta may drama, may Models of Manila. So pupunta po tayo dyan. Try nating puntaan po. Except yung sa Cebu, tatama kasi sa Gilas. Manonood ako ng Gilas eh. So makisama po tayo sa lahat ng drama na mangyayari sa araw na yan. Part 2 ng prayer rally, the Digong Tour. Di ba? Parang parang Eras Tour ni Taylor Swift. Di ba? Merong Davao o merong Cebu. Tapos EDSA People Power Day. Simbolismo. Di ba? Na yung nanay ni Tatay Digong ay isa sa mga lumaban sa rehimeng Marcos. Isa sa mga yellow ladies. Pero sila din yung sumira sa yellow narrative nung panahon ni Digong. Ngayon ba? Ano ba? Okay ba yung nangyari sa people power o hindi? Ano ba yun? Okay ba yun o hindi? So, tanungin natin itong mga Duterte kung ano tingin nila. Si Tatay Harry Roque, alam ko, naniniwala yan sa people power. Okay, so abangan po natin. Ako, umiinit. So thank you very much po. Mamaya mag-live tayo. Ang saya ng mga kwentuhan natin pag live eh. See you po sa next vlog po natin. Bye-bye guys.